Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, for today's video, kakain po kami. Ayan, with mango shake po. Thank you po ate! Nakainom na si Papa Bits ng, makakahigop na si Papa Bits ng shake, mango shake. Salamat po sa inyo. So, ayan, kararating lang po namin galing sa school. Kaya ayan, bumili po kami ng pangpalamig kasi napakainit. Napalitan na naman yung malakas na ulan sa mainit na panahon. Oh. Yan. Binilhan ko sila ng hotdog po. Tag 15 yung isa. Kaysa magluluto pa ako. Yan, si Sian, hindi na namamansin. Kain ng kain. Sinabi. Biday. Nang-i-SPO ka. Nanalamin ka dito. Yay. Nanalamin niya. Sinasper mo itong babae? Ha? Babae? Ang ba't kasama? Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan. Huibis. Huibis na araw po. Tapos, nakalis na po yung mga estudyante at trabahador natin. Yan, magandang umaga po sa makulimlim na medyo maulan-ulan po sa amin. So, yan, happy tayo na inuulan po tayo. Sabi ko nga, tamang-tama lang po yung ulan, araw, ulan. Kahapon ng hapon, umulan ng malakas, tas tumigil, tas umulan mga alas 10 ng gabi, nasa ngayon naman makulimlim po yung panahon. Happy po ako guys kasi hindi na po ako naghihirap sa tubig. Meron na po tayong pundo sa deep well. Dahil yun nga, nung isang araw umulan ng malakas, tapos mga 4 na araw hindi umulan nung isang araw, tapos umulan kahapon, tas kagabi. At saka ngayon naman, medyo akmang ulan, pero hindi pa umuulan. Yun lang guys, happy lang po ako dahil hindi na po ako namumroblema sa tubig. Kahit po ako maghakot-hakot dyan, basta dito lang, hindi mula doon kila Madam Rose or kila Sir Regan. So ayan po guys, habang may nakasalang po tayo sa washing machine, kape muna tayo. Ika nga, sabi pa ng iba, mag-almusal muna ako bago maglaba para po mainitan po yung sikmura ko. Hindi naman po ako sanay mag-breakfast ng maaga pa. Yung habit ko lang or bit ko lang magkape talaga. Tama na po yan sa akin, busog na po ako. Kahit hindi ako kumain ng buong araw, hindi tayo makakain ng kanin, basta magkalaman lang po yung tiyan natin, biskwit, kape, ganun. So, kahapon, relax muna tayo, wala tayong content, wala po akong upload, kasi wala nga akong content. Mahirap po maggawa ng content guys, sa araw-araw. Baka po kayo parang sa Tagalog nun, baka mayamot na po kayo sa palaginop ko na lang pong sinishare sa inyo, binablog ko araw-araw na. So ganun naman po yung ginagawa ko araw-araw, wala naman pinag-iba. Yung mag-asikaso ng mga bata, maglaba, maglinis ng bahay, ganun, alis, bili ng paninda, sundo ng estudyante, yung lang naman, pabalik-balik lang naman. Medyo napapalayo lang po tayo sa lugar ng sugod pag nagpupunta tayo ng Compostela. Pagpunta natin ng Compostela, ganun pa rin na sitwasyon. Maglilinis tayo, maglalaba, ganun. At ayan, habang po ako nag-vlog, nakaharap po tayo sa live ng pupo natin para kahit papano
earnings din po tayo sa pupo. Na sa totoo lang, nakakatulong din po yung pupo sa akin. Kahit kunti lang po yung earnings ng pupo, at least nakakatulong din kahit papano. Kakabulol-bulol na po tayo guys, umaga pa. At saka yan si Duday nandito sa tindahan dahil malis na yung papa niya, siyempre hihingi ng gatas. So sabi ko sa kanya, sunod ng sunod kasi. Kanina, naabutan pa niya, binibisan ko yung mga atin niya. Tanong siya kung saan pupunta yung atin niya. Sabi ko, papasok na sila. Tapos tinanong po siya ni Christian, ikaw hindi ka papapasok? Sabi niya naman, wala pa daw po siyang klase. Ganon. Tapos ayun, sabi ko, dito ka lang muna. Hintayin na lang natin yung mama mo na mag-go signal na pauwiin ka na. Dito lang muna siya. Mabuti na yung nandito siya dahil sabi pa nga nyo na naalagaan. Hindi naman ibig sabihin na doon hindi naalagaan. Mas dito mas komportable kasi nandito lang po siya sa loob ng bahay. Hindi po siya nakakalabas. Makalabas lang po siya ng bahay kung sinasama namin pagsundo or pag nandito na yung atisiyan niya dahil sa likod po yung nila dahil nandun yung duyan. Sinasaway ko sila ng sinasaway na wag kayo dyan kasi hapon na malamok tapos maputik kasi yun nag-ulan-ulan nga. Tapos pumapasok sila tapos maingay yung bahay kasi ako nakahiga na ako. Pag natatapos na po yung routine natin sa gabi, tapos na kaming kumain, nakalinis na po ako ng kusina, malinis na malinis, gising pa sila. Habang nahiga na ako mga alas 9, maingay pa yan si Duday. Yung tawa ni Duday yung naririnig. Kasi yan lang po yung oras ng paglalaro nila dahil sa araw may klase naman, so sa gabi nandito silang tatlo. Yun lang po yung lugar nilang makapagbahay-bahayan, tinda-tinda. Ayun, tawa ng tawa. Minsan makulit si Duday, pero tawa lang po siya ng tawa. Minsan nakakasakit na po siya, tawa pa rin siya ng tawa. Nagreklamo yung dalawa. Madax, nangangagat si Duday. Iwan ko kasi parang nanggigigil si Duday, nangangagat siya. Pagkakagat siya parang tumatawa lang. Sabi ko naman, isumbong mo isumbong mo sa papa niya. Kahapon, nakatulog po siya. Mahimbing po yung tulog niya dahil naglobat yung cellphone. Kasi pag pinatutulog, sabihin lang niya, punta ako doon sa kwarto, doon lang muna ako dahil hindi pa daw siya gustong matulog. Dinaglobat yung cellphone niya, pinacharge sa akin, yun, nakatulog. Hapon na po nagising. Kaya sa gabi, matagal naman po silang matulog. Sila ni Sia. Si Sia kasi hapdi lang naman. Shout out nga pala sa nagbigay ng blessing kahapon kay ate. Thank you po. Nakabili din po kami ng snack. Nakapag mango shake sila. Tapos request ni Duday chicken na naman na prito na manok. At chicken na prito na manok. Ano ba yun? Chicken prito. Yun nakabili. Kasi sabi niya, bili daw tayo ng ice cream. Sabi ko naman, yung cornito, yung KitKat, ang mahal nun. Doon na lang po kami sa mango shake. Tag 30 po yung order. Bili po kami. So yun, happy sila ni Sia dahil chicken yung nila, ulam, tapos merong kapares na mango shake. Thank you po ate. Saka nakabili po din tayo ng bigas, mga
ilang kilo ulam. Tapos nakabilin po tayo ng dagdag paninda. Yan, medyo maano na naman po yung tindahan natin. Mga dilata ko is nandito. At saka hindi na po ako talaga masyadong bumibili ng yan, nandito yung mga dilata. Hindi na po ako bumibili ng masyado ng chicherya. Kasi yung mga bata yun na lang po yung kinakain. Halos araw-araw. Chicherya. Lalong-lalo na po yung anak ni Madam Rose, yung inaano ko na lang mga biskwit. Pita, Skyflake, Fujibar. Ganun. Tapos meron pa ko dito lima. Basta inaano ko na lang po yung chicherya. Parang binabawas-bawasan. Kasi yung anak ni Madam Rose pag nagpupunta, may dalawa po ditong bata na bit nila yung chicherya. Umiiyak naman pag hindi binibilhan. So, yung sa akin na lang, pwede naman tayong bumili itago lang, hindi lang i-display. Sige, bili din po tayo dahil mabinta po yung mga chicherya. Itago lang po natin. Ayan, madilim yung kalangitan, tapos malamig yung hangin. Yan po ngayon ang sitwasyon ng panahon namin. Siyempre, maputik. Nagsasabon pa lang tayo guys, nagsasabon. Kaumpisa ko pa lang. Sabunin lahat para isang banlawan lang. Habang si Duday nandyan, tinatanong niya kung ano pa daw yung ginagawa ko dahil sunod ng sunod sa akin kung saan ako banda, saan ako pupunta, nandun siya sunod ng sunod. Sabi ko, doon ka lang sa tindahan. Sabi niya, nagaano pa daw kuno ako, ano pa daw ginagawa ko. Sabi ko, naglalaba pa ako. Diyan ka lang, ito ka lang sa loob ng tindahan. Busa, tinala si Dudang. Kina, ako na lang uubos ito. Ako madudo. Ha? Ako't madudo. Ubuson. Kayo, may salin pa. Ha? Ako na lang madudo. Si Papa Bits, papadudoon ta. Ha? Hindi. Yay! Si Dudang. Ibubutang ko la. Lagay ko lang dito daw. Yan, lagay ko lang dito. Yan, naka-live po tayo sa sa pupo. At ayan guys, katatapos lang po natin maglaba, umaambon na, alas 10:59 na po yung oras. At si Papa Bits na lang po yung pinasundo natin kay Sia. Kasi pag sumama pa ako, sasama si Duday, umaambon na. So, isilong natin po yung sinampay natin dito banda sa likod. Pero yung mga hinangir ko sa loob ko lang lahat po inilagay. Yung kumot bedsheet nandoon sa likod, meron naman pong trapal. So, di naman tayo sumama, magsaing lang muna tayo. Tapos pinili ko yung saging, yan. Yung medyo hinog, linuto ko. Para po yun po yung pananghalian namin ni Papa Bits. Ang saya naman ng mga kuting, walang mga problema. Yan. Naglalaro sila. Mga walang problema yung mga kuting. Pero napunit nila dyan. Yan. Kasi umaabot sila dyan sa sa trapal. Tinungtungan nila. Matalim po yung yan, tingnan nyo. Matalim po yung mga kuko. At saka medyo marupok na din po yung trapal. Papalitan na naman. Ganyan lang sila.
Hindi na sila nalalapitan ni Shaira. Kasi, lumalaban na. Lumalaban na po sila kay Shaira. At saka yung tupiin natin, ayan, naghihintay po. Linagay ko lang muna dyan sa upuan dahil si Duday is nandyan. Nagtataro tumbling po siya dyan. Si Papa Bits. Oh, hulog! Hulog yung isa. Si Papa Bits na lang po yung pinasundo ko. Hindi na lang po ako sumama. At saka walang dalang ringkot. Ayan. Umulan. Malamig yung panahon namin, may kasamang hangin-hangin. Yan. Sinasabi ko nga na masaya lang po ako na inuulan po kasi meron po tayong tubig. Hindi tayo namumroblema. Yan. Ayusin natin muna yung mga kortina kasi yung mga ano natin housemate. Sinsya na po kayo guys ha. Kung malikot na naman po yung yung camera ko. Binilhan pa ko ni Mama Walin ng gimbal. Yung gimbal. Hindi ko magamit-gamit guys kasi hindi ko alam mag-operate. Bago gamitin, marami pang proseso. Kailangan i-set up yung gimbal po na stand po na pwedeng ilagay lang kung saan banda tapos sumusunod sa'yo. Tapos kung saan parang lumilingon din. Ang kaso lang hindi ko po alam mag-operate. Si lang po yung nakakapag-operate noon, si Ronald, kasi maraming pinipindot-pindot. Hindi ko magamit-gamit. Nagagamit ko lang po kung nandito si Ronald. Yun lang. Kasi hindi ko, ang hirap tandaan. Marami pa kasing hinahanap. Isisit mo pa sa Bluetooth mo, isisit mo pa sa gimbal. Tapos punta ka doon sa video or camera. Kaya ayun. Magagamit mo naman. Magagamit ko, dala-dala ko yung remote. Kailangan pindutin ko pa yung remote bago lumingon yung gimbal. Pwede naman po siyang hindi remote. Isip mo lang na lilingon talaga siya. Kumikilos yung yung gimbal. Sumusunod ba sa atin? Hindi ko hindi ko talaga magamit-gamit. Yan, nagwawalis po tayo. Kasi hindi po pa ako nakagwalis dito. Dahil inuna ko po yung paglaba ko. So, ayan, naabutan tayo na ng tanghali. Ududay! Abutan na tayo ng tanghali. Kasi, yun, punta na nga si Papa Bits sa school. Tapos, ayan, umaambon. Tapos, bukas, Biyernes, card din na naman nila. Chrislyn, kailangan papuntahin yung mga parents at saka magbibigay po ng certificate. Iwan ko kung kasali na naman si Chrislyn sa my certificate. Kung nasali pa rin siya sa with honor. Third quarter po. Tapos siguro mga isang buwan na lang yata yung yung may klase. Hindi ko alam kung anong pizza sa April po matatapos yung
klase nila. Kasi sa ngayong sunod na buwan, Marso, mag-i-exam pa siguro sila ng 4th quarter. Ihanda na lang po natin yung misa. At saka sa unang intro ko ng vlog na to, nahuli na. Mayroong part po na hindi ko yun natapos na vlog. Yung kahapon. Tanghali na po tayo nag-intro, pero hindi ko po natapos. Kasi pag nagtatrabaho na talaga ako, parang naiilang na po akong mag-vlog na yung cellphone dala-dala ko kung saan. Kasi minsan muntik nang mahulog sa sa tubig. Baka na naman sumisid yung cellphone natin. Kasi yung isa kong cellphone, ito yung na sa dagat, ito yung isa. Naliligo po kami na outbalance po tayo. Na po to sa dagat. Pinaayos ko to. Okay naman siya, may sounds na po, pero pag tinatawagan sa messenger, walang boses. Yun nga, sila lang nakakarinig sa akin, ako hindi nakakarinig sa kanila. Yun po yung diferensya. Tapos, yun, nagagamit ko lang siya sa pag-chat. Tas din dito yung popo ko. Saka yung GCash. Siyempre yung GCash nandito. Kaya hindi ko ito pinapalitan. Tas ito naman ginagamit ko pag vlog. Meron pong nagbigay nito sa akin. Si Ma'am Jo. Si Ma'am Jo po. Shout out po, Ma'am Jo. Siya po ito nagbigay sa akin ng cellphone. Ito po yung ginagamit ko mag-vlog. Shout out po, Ma'am Jo. Nailang po ako sa hindi po ako yung ate, magtitita or ma'am. Kasi baka mas matanda po sila sa akin. Tapos tatawagin lang natin po yung pangalan nila. Parang naiilang ako. So, yun. Ma'am, ate, isang tita, at kalimitan ma'am. Yan po yung tawag ko sa mga followers, sa masugid kong followers, viewers at silent viewers. Yan, hinintay ko yung saging na maluto. Siya, siyempre, bumili na naman po ako. Nagpabili naman po ako ng lawlaw. Tapos, mayroon po akong padating na kamuti na in-order. Kasi, meron lang nagchat-chat sa akin dito pag gusto ko ng ganito. Yun. May maghahatid. Tag 45 po yung kilo ng kamuti. May tagahatid lang po dito sa atin ng ng mga duma. Tapos yung itlog ko, dinideliver na lang din po sa akin. Hindi na po tayo naghahanap. Yung lang po dito talaga, yung kamuting kahoy. Yun lang po yung wala, kasi wala siguro nagtatanim ng kamuting kahoy dito sa banda sa amin. Kasi meron naman dito nagtanim. Yung puno niya payat, tapos yung laman niya pag hina-harvest, isa, dalawa, minsan wala. Di siguro hiyang kasi naaanuhan. Kasi na babahaan. Hindi lumalago ng mabuti yung tinatanim na kamuting kahoy. Baka sa bukid lang po yan hiyang. At saka nung time ng magpipista ng Katmon, yun, marami ang duma. Kumpleto po sila na, yun nga, nakabili si Papa Bits ng
kamuting kahoy. 3 kilong binili niya. Tag 30 po yung kilo. Yung kilo is siguro 1, 2, 1 kilo. 1 kilo ng kamuting kahoy. Na pagkadinig ko galing daw sa Tabili. Sa Tabili na bukid. Ang mga duma na yun. Tapos may mani. Yung nakabili po ako din ng mani. Tsaka yung kamuting kahoy. Yung mani din, inaano lang din po yan sa amin dito. Dinideliver lang. Meron pong nagchat-chat kung anong mayroon siya. Tapos chinachat po ako. Natatiming naman na may pambili tayo. So ayun, nakakapag-order po. So ngayon, meron pa akong hinihintay na kamuti. Hindi pa naman nag-deliver. So kita ko yung saging na medyo may hinog na, pinili ko lang. Yung medyo hinog lang po yung niluto ko ngayon. At sa ngayon naman, yan umaambon, walang dalang si Papa Bits. Walang dalang ringkot or sombrero, mababasa si Pero hindi naman pumalakas. Kaya pang kaya pang lusungin. Yan po yung saging natin. Siguro mga 10 piraso yan. At syempre, nandyan yung lawlaw natin. Nakahanda na rin. Sorry po sa magsasabi dyan na nakakadagdag yan ng Yan na lang po natin kasi masarap yung lawlaw. May panangga naman tayo, may panangga. Kasi ito lang naman ang bagay sa sa mga duma na kinakain natin, yung lawlaw. Ayan na sila Papa Bits at Sia. Alo. Yan. Ulan? Tingnan nyo Uy! Sa bagay, hindi ka naman umano sa sa putik, umapak. Tingnan nyo yung ayos ni Sia. Uniform po sa sapatos niya, sa bag. Mukha rin siyang unicorn. Ayan, binigay na po yung nila, yung mga examine sheet. Mga test paper. Kasi, po yan, chinik mula first quarter at saka ngayong third quarter. Mananghalian tayo guys. Ayan, saging. Yung dalawa nandun. Kasi si Duday, ayaw niya dito sa misa dahil nandito si Papa Bits. Nag-iiba si Duday ng ayaw si Papa. Gusto lang niya po doon sa isang misa sila ni ni Sia. Yan. 2 misa po kami. Saging yung sa akin. Hotdog yung nila ulam. Pati si Chrislyn hotdog din dahil araw-araw na lang manok, baka magkaroon na ng pako. Pako. Pakpak si Chrislyn. Kaon ka nun, ayot, hotdog la. Sige. May kanong ka na. May kanin na daw siya.
Mas gusto niya doon kumain sa misa kasi sa misang maliit dahil saktong-sakto lang po sa kanya yung taas. Dito tatlong patong pa ng upuan. Bago maabot yung misa. Hi guys, kayo. Duday. Di pa naligo si Duday. Mahangkot. Mahangkot. Maginaw daw, maginaw, sabi ni Du. Wala ako. Wala ako. Kuha ng TM. Katulog na yan. Anong kalalagat? Lalagnat daw siya. Dinalagnat daw siya kasi natulog. Mamaya mo kawag ulang. Wala. Ulang tao. Siya na. Kain tayo guys ng saging yon. Ganito po yung pagkain ng saging. Makan mo lang wala. Saging na may law-law. Tapos ayun. Yung kamuti natin is nandyan na. Bukas kamuti naman. Magmamahal ito ng mga duma pagdating ng Holy Week. Naabot na naman ng tag 60 or 65 yung kilo ng kamuti. Tapos yung saging magtatag 50 na rin yung yung kilo. Samantala yung binta nanggaling lang sa sa puno 35. Hindi pa po siya gaanong hinog. Natapos na po yung routine natin doon sa loob. So, dito naman tayo sa tindahan dahil yan, tutupiin natin po yung mga nilabhan ko. Mga nilabhan ko pa ito nung Martes. Maraming tupiin na naman guys. Pag maraming labahan, maraming tupiin. Yan, yung dalawa nandoon sa loob. Doon ko muna pinapwisto. Kasi hindi pa tapos yung natin. Trabaho. Napaliguan na din natin si Duday. Ano na po yung oras guys. Talagang masasabi natin continue. Plus 12:48. Hindi pa tayo tapos. Yung routine natin mula kaninang umaga. Magtutupi pa tayo. Wala, hindi na tayo nakaka-relax. Tapos tayo magtupi nito, medyo relax, tapos hintayin yung alas 3 hanggang alas 3:30 kasi labasan na nila Kristlyn.
Kinakailangan pa natin tingin si Papa Bits hanggang sa mag-alas 3:30. Kailangan bantayan natin yung oras para hindi po mahuhuli yung pagkuha kay Chrislyn. Sa umaga naman kailangan din maaga tayong magising para manggising sa kanilang lahat. Ngayon, medyo na bawas-bawasan na po yung gawain natin sa umaga, yung magplancha. Nagplaplansya naman po ako, uniform na lang ni Tia at saka si Chrislyn. Kasi si Sansan, siya na po yung nagplaplansya ng uniform niya dahil nagpa-deliver si Mama Wilin ng karokabayo, yung plantsahan. Kaya pagigising ni Sansan, kasi tama lang naman siya po yung magplansya ng uniform dahil siya naman po yung naunang siya naman yung gumigising na wala namang ibang trinatrabaho or inikilos, kundi pagkagising maliligo, magbibis, tapos yun, alis. So ngayon, parang napansin ko lang, siya na po yung nagplaplansya ng ng uniform niya. Tamang-tama yan kasi may edad na kasi. Sorry po guys dahil yun po yung nabibigkas ko. Dahil may na po si Sansan, may isip na. Binata na po siya. Marunong na po siyang magporma-porma, mag-arte. So, kaya ayun. Kailangan na niyang ng sarili niya. Mag-asikaso. Na pala si Sansan? 16. Nag-16 na pala siya nung nakaraang December 19. Akala ko 15 pa lang siya. 16 na pala. So, tama lang yun na siya na yung sa sarili niya. Mag-asikaso. Noong siya, grade 5. Grade 5 pa lang naman po siya nung umalis yung mama niya papuntang Bambansa. Nung hindi ko po sila kinukuha. At saka may trabaho din po ako sa time na yun. Siya po yung nag-aasikaso sa sa dalawa, kay Sia at saka si Chrislyn. Si Sia, bibi pa nun, iyakin pa. Si Sansa nag-aaral, nagsasakristan. Siya po yung nag-aalaga sa dalawa niyang kapatid. Noon, andun sila sa Manlurep. Natatawa nga po ako sa kanya kasi baka naman napapansin. Baka naman po merong magsabi diyan na wag bawasan mo yung pagbigkas ng kasi. Pakinggan nyo na lang po ako guys. Kasi hindi naman po ako pure na Tagalog. Siya po yung nag-aalaga sa dalawa. Natatawa nga po ako pag nagigising na sila lahat. Dahil ako naman is maga pang umalis ng bahay, mga alas 4 pa lang ng madaling araw. Tapos uuwi ako ng bahay. Alis ako sa umaga, mga tulog pa sila. Uuwi ako ng bahay. Matutulog naman po sila. Yung bahay nila sa kabila naman, pero karugtong lang yung bahay namin pero sa kabila. Minsan ko lang po silang masilip. Dahil busy po ako sa ordinaryong trabaho ko. Na minsan nakakarinig pa tayo na para kung sino daw ako na todo bihis, kasambahay lang naman daw.
Sabi po. Dahil ganun lang naman po ako magbihis. Kahit nandyan lang ko sa bahay, umalis. Talagang ganun lang po ako magbihis. Hindi po yung nagpapalusyang ganun. Sasabihin kung sino daw yung mapurma, parang sino na mapurma, lalabas ng bahay, yung trabaho daw ko, no? Kasambahay lang. Ano? Kung kasambahay, ikaw, ano ka? Marites? Pero matagal na yun, hindi ko yan iniintindi. Pero hindi ko nakakalimutan. Hindi ko yan makakalimutan. Nakatatak yan sa isip at puso ko. Na dinadown lang po yung trabaho ko. Wala silang magagawa kung ganun akong magbihis. Wag naman nilang ipareho sa kanila ng mga dugyot. Mga dugyot mamurma. Sorry po sa salitang dugyot. Naririnig ko lang naman kasi yun eh. Sorry. Tinitiis ko lang yan. Hanggang ngayon, nandito tayo sa bahay, nasa bahay na tayo, hindi nagtatrabaho. Ganun pa rin yung resulta, katulong. Hindi naman yan, ibig sabihin na katulong ano. Normal lang naman yan na trabaho sa loob ng bahay. Pero kahit kasambahay lang tayo, ika nga, sinasabi nilang kasambahay, naramdaman ko din yung tumanggap ng bonus at saka 13-month fee. Ano ba sa pagkinaba guys sa 13-month fee or bonus? Hindi ko maintindihan yun. Basta ganun. Basta nakakatanggap ako. Tinatanggap ko naman. Kaysa nandyan ka lang sa bahay, naghihimantay sa kilos ng ibang tao, wala ka namang entertainment pay o bonus. Diba? Inaano lang po ako noon. Kasi kasambahay lang daw po ako. Ano ngayon? Yung mga binantayan ko, may mga trabaho na. Yung dalawa, nag-aaral pa. Mga eligible na po sila. Na hanggang sa ngayon, meron pa rin kaming contact at nag-uusap-usap pa rin kami. Nasabi nga nila, but pag umuwi ako ng Tacloban, hindi daw po ako pupunta doon sa kanila kasi hindi naman po, pag nakakauwi ako, maiksi lang yung panahon ko at maiksi lang na araw yung inilalagi ko doon sa Tacloban. Palagi tayong apurado. Dahil meron tayo ditong naiiwan iwan ko na lang. Parang nawawalan na sila ng ng isang biik. Yun po. Natatawa lang po ako. Natatawa lang po ako ngayon sa yung nagsasabi sa akin na isa lang daw po akong kasambahay. At least, kumikita ako sa sarili kong
dugot pawis. Hindi po ako umaasa na kahit kanino. Ay, kalipas na yun. Wala, naalala ko lang. Kasi ganun pa rin naman yung ano ko ngayon. Hanggang magkakaedad na lang po tayo. Ganun pa rin yung mga routine natin. Pero sa personal na wala na tayong amo. Ako na po yung amo. My gosh. Natatawa pa ako itong short na to ni Papa Beats. Nilabhan ko. Tapos nung magbabanlaw na po ako, meron pong white rabbit dalawa. Natunaw na lang po dito sa sa bulsa. Tinanong ko siya kagabi, yung shirt mo na yan, naglaba ko may dalawang white rabbit, natunaw na lang. Natawa. Papa Beats yun talaga. Nagpapatawa talaga yung Papa Beats yun. Uminit na naman, uminit. Oh. Ato dito sa kabiati. Ito dito kay may sound system mo cellphone. Mamaya na. Tapusin ko lang ito. Nahanap niya si Sia. Sia? Sia? Bibiling ka ni Duday, haing ka na liwat. Ang dali lang ng oras guys. Sasabi natin madali kasi wala pa kaninang paggising ko. Hindi pa naman ako natatapos. Nandito pa naman tayo sa natin. Nayos ko muna doon sa loob bago magtupi. Tinapos ko muna yung paglinis. Tapos yun, paniliguan ko si Duday. Hindi naman yan mahihiga kapag hindi mo tinabihan. Kaya tapusin muna natin ito. Parang wala nang babalikan. Wala nang iiwanan. Yun nga, si Sansan, nang wala pa ako, siya po yung nag-aasikaso sa dalawa niya noong pag-alis ng mama niya. Since may trabaho pa po ako, siya po yung nagpapakain, siya po nagpapaligo, at saka nag-aaral pa siya, nagsasakristan. Siya yung naglalaba, at saka siya po yung nagplaplansa. Ganon yun si Sansan noong wala pa ako doon. Wala pa ako sa kanila. Hindi pa ako po yung nag-aaruga sa kanila. Sila lang. Alam naman ni Sansan. Ngayon, syempre, para umano lang po siya, naglalambing siguro. So, yun po guys. Thank you for watching. Bye-bye muna. Dahil parang nakakaramdam na po tayo ng antok. Alauna na pasado guys. Bye-bye muna guys.